nililipatan at bago lang yung bahay. Oh. Namumunga ang niyog. Income tayo sa niyugan, passive income, at hindi na tayo gagastos para sa pagpapatayo ng bahay. Meron na tayong magandang bahay bago. Tubig. And ito pa ho ang kagandahan dito sa property ito. May overlooking po tayong dagat. Doon po yan. Sabihin natin. So yan po, overlooking na dagat ang kanyang property. Pero hindi po kayo matatakot. Guys, panibagong property po itong ating pupuntahan. Dito po ang ating papasok. Dito po ito sa General Luna, sa elementary po. Then ito yung barangay road na papasukin natin sa loob po dyan. So ito po yung highway pa Katanawan, and then dito naman po yung sa town proper ng General Luna. So samahan niyo po kami papuntahan dito sa property. So guys, nandito na tayo sa property. Dito po ito sa General Luna, Barangay San Isidro. So ito po yung ating property available ngayon. Ang sukat po nito ay 4.9 hectares. So yan po, kapantayan ho yan. Kita nyo naman po. Ang mga niyog po niya ay may mga namumunga na. Then may mga mabababa pa din po. Then kita nyo po yung mga fruit bearings po niya. Yan po. Langka, tapos meron pa ho ng mga mangga. Kagandahan po nito ay meron na din itong bahay dito sa loob ng property. At the same time, pasok naman po ang sasakyan dito. So simula highway ito, nasa 3 to 4 kilometer po ito ang papasok dito. Bali, ang madadaanan po natin papasok ay rough road pa po. So dinedevelop pa kasi po yung barangay road dito papasok. So pasok naman po ang 4 wheels hanggang dito sa property. At yun po, kung gusto nyo katahimikan at ano yung safe naman yung lugar, dito lang naman to, General Luna. At siguro malayo lang nito sa Manila, nasa less 4 hours pa siguro, 4 hours or wala pa. So sa Lucena kasi nasa ano na lang to 1.5 oras na lang ang biyahe dito from Lucena. So Manila, mga nasa 4 na oras lang siguro ito, 4 to 5 ganon. So ang gandun pa po yan, malawak po ito, 4.9 hectare. At ang presyo po nito ay 4.5 M. So clean title naman po ito, may bahay na. At ayan po, kapantayan, may niyog. So puntahan pa natin yung ibang portion doon. Ayan po, maganda naman pala yung kanyang property. Ayan, kung gusto niya ng farm na malapit na sa Gamay Nilaan, ilang oras lang ang biyahe, at the same time tahimik yung lugar, ito po available po ito. So may bahay na ito, kahit papano ay may malilipatan na po. At panigurado po ako na mura na din po ito sa presyo, reasonable naman po. May mga produkto, may bahay na din po. So yun, so meron na din source dito ng tubig, panigurado po. So ayan naman po yung niyugan niya, kita nyo naman, maganda. So, yun nga, pasok ang sasakyan, yung isang advantage natin. So sa mga ano naman po, sa mga papel, sa capital gain tax, yung mga taxes po ay seller na po ang bahala doon. So sa pagpaparelocate po, yun po ang ma-handle nyo po para ma-check ninyo din yung mga pagitan ng property, pati naman sa attorney's fee. So kaya pwede nyo naman pag-usapan po yan with seller kung 50% 50 kayo sa attorney's fee. So sa magsusukat, meron naman po tayo magsusukat, at dyan syempre sa tag-abiyad ng papel.
Yung kambing, wala po na hindi kasama. Paano po ang kasama? Pag nabili kasi ano na? Kasama ng kambing. Okay. Parang 14 piraso. So, meron pa pong available na mga kambing po dito. Kasama na daw po yan. Package na. Tapos, kambing at ano pa ho? Pato, yung manok. Pato, manok. Dahilan. Ang mga aswang, hindi kasama. May ilog daw dun. So, ilog. Kasasa ko pa ng property. So, yan. Malinis naman yung kanyang area. Parang vacation. So, maganda yung area niya po. Malinis. Then, ito, may bahay na po siya. May lilipatan at bago lang yung bahay. Oh. Sa source ng kuryente po dito ay may linya po ng kuryente. Ano po? So, yun. So, may mga manggahan pa po yan. Oh. Fruit bearings niya. May solar doon. Then, ito yung bahay niya. Bago pa yung bahay. Sa tubig, meron na tayong source ng tubig dito. Ayan. May tubig din po dito. Ayan po. Okay naman na yung bahay po. Malilipatan na lang. Sa kuryente, meron na din po. Ng fruit bearings, okay din. Then, lahat po ng laman ng farm, mga pato, manok, kambing, kasama na po yung sa bentahan. So, kaya napakamura ng kanyang property at maganda. Ano sir ang title po nito? TCT. Buhay po ang nakapangalan. Okay, so Pinapili nila to, tapos binibinta rin nila. Pinapilipan nila ito. okay po. So ito po, kagandahan ay buhay ang seller. TCT title. Transferable po yan. So ito sir, sako pa. Siya ang nagbinta nito dun sa may owner ngayon. Tapos binahanap na rin siya ngayon para ibinta. Okay po. Sako pa dito sa baba. Yun, hanggang ilog. Okay. So yun po. Sako pa doon, boundaryhan. Yung mababang portion na yan ng ilog. Ano yung likod po yan? Dagat po ba yan? Dagat na yan, oh. Padagat na yan, yan ang dagat. Ibig sabihin ilog. O parang lalao kasi siya. Hindi, ano yan eh? Kabsing. So andun po may ano yan, parang ilog. At ayan po, may postehan pa nga dito. So ayan po. Kuryente, walang problema sa kuryente. Ito lang yung poste yung pinagkuhanan nila. Nakalinya na din po dito sa bahay. So okay yung property nito mga ma'am sir. Pwede nyo na itong mabisita. So makikita nyo lang talaga yung daan papasok dito. So underdeveloped pa. So kumbaga winaway dining pa. Tas pinapadasik pa yung lupa. Pero malapit lang din naman ito sa town proper ng General Luna. At the same time, malapit na po ito sa Manila. Kaya goods na po yung price nito sa 4.5 M na 4.9 hectare. Ayan ba, kumpleto na. So lilipatan nyo na lang. Maganda yung portion ng lupa nyo. May bahay na, may mga hayupan. Ayan, nagawa na nga ng ano, panagurado ko sa kambingan nga sana ito. Kasi may bahay ng kambing. Pabahayan. So nakalagay lang dito yung mga gansa. Ayan, kita nyo naman po yung kanyang lupa. Malinis. Ayan. Kung vacation for retirement, so very highly suggested ko po itong property ito. So clean title, buhay ang nakapangalan, pasok ang 4 wheels, malinis yung area. So marami punong ng niyugan, namumunga na po, may kuryente, tubig at iba pang fruit bearing. So yan, set nyo na po ang inyong schedule para dito sa property ito. So ngayon lang ito available sa kalat. So maganda, okay na okay yung property. So kahit may mga relatives kayong bibisita dito, so matutuwa. Makikita kasi yung inyong farm, sabi napakaganda. So ayan, kita nyo naman yung pagkakaalay ng niyog nya.
quality. So ayun pa nga, may tricycle pa doon na dumadaan, no? Ayan. Ayan. Pwede na kayo magpa-schedule po. Promise, maganda yung property once na makapasok kayo dito. So makikita nyo lang yung papasok na ginagawa pa kasi yung kanyang kalsada papasok. Pero mas fully developed yun, mas lalong matutuwa kayo. Lumalapit lang naman siya sa highway. Kaya so bihira yung ganitong farm fully developed na. Pwede nang paglagyan, paglipatan ng mga baka, kambing. Pwede. At the same time, namumunga ang niyog. Income tayo sa niyogan. Passive income. At hindi na tayo gagastos para sa pagpapatayo ng bahay. Meron na tayong magandang bahay bago. Tubig, kuryente. Kasi kung magsisimula tayo sa farming, gagastos tayo sa pagpapagawa ng bahay. So ilang daan libo din, depende kung ilang abot pa ng milyon. Tapos ayan, pagpapalinis, so malinis na yung property. Pagpapakabit ng kuryente, may kuryente na sa tubig, meron na din tubig. Yun. At the same time, malapit lang sa Manila, malapit lang ang biyahe. Pasok ang 4 wheels. Ayan, mga farm lot. Schedule na po tayo dito. Dito po yung palibot ng kanyang so yun, may nagmamanok nga dito. Palibot ng kanyang property. Ayan. Sakop pa rin na dyan po sa gilid-gilid. So kagandahan nga po nito, nabilang daw po ng nasa 8,000 kabuuang harvest nito. Every po yun, 2 months. Okay po yan. So may bunga pa ang mga mangga. So pwede nga dito mag-alaga ng manok kasi medyo naman itong property, mababakutan, then walang kasino makakapasok. So mga nagmamanukan, pwede ito. Then maganda yung shape ng kanyang lupa, hindi man siya siguro yung mga nasa 85% flat. Then baba, taas yung ganyan naman po niya. So hindi yan sobrang baba. Basta maganda yung shape ng kanyang lupa sa mga nagpa-farm. So, magugustuhan niyo ito. So, yung portion dito na walang Carabao grass, yung pinaglalagyan ng mga hayupan. Then may mga nag-uuling kambing. Then ito pa ho ang kagandahan dito sa property ito. May overlooking po tayong dagat. So doon po yan. Sumin natin. So yan po, overlooking na dagat yung kanyang property. Pero hindi po kayo matatakot dahil kahit lumaki yung dagat, hindi naman po mahahagip yung inyong property. Then dito sa portion kasing ito, pataas na po yung pag ganun yan. Although meron pa tayong sakop dyan kasi merong source ng tubig yan. Yan, mababa po yan. Then itong property, elevated naman po siya dito. So mataas naman siya dito. Ayan, kaya doon yan. Then yung baba niya, sa baba yung kita niya naman yung tanim ng niyog doon sa pataas na ito. Yan, kasi dito dagat siya. Ayan, dagat na yan. So kaya walang kakakaba-kaba yung kanyang property. May overlooking pandagat. So magkaroon lang tayo dito ng tree house dito sa bandang ito, anong mataas. So meron na tayong magandang tanawin din na dagat. So ayan yung bundok niya, dagat po yan. Yan. Yan, kaya goods na goods yung kanyang property ng bakasyonan.
Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porrebecacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.